Sa pumili ng passion card dito niya reading, actually na beginning pa lang, mabigat sa mata yung energy. Okay? So, tingnan natin kung ano meron. So far, mabigat sa dibdib. So, obviously, baka hindi pa siya at peace as of this time. I'm sensing karmic energy with regards to this person. Siguro natanong nyo, maybe you're wondering kung kamusta na yung kanyang kaluluwa and so on. But some of you are not really aware this is actually a karmic or someone na hindi mabuti sa inyong buhay. I feel na kaya siya actually nagkaroon ng distortion with regards sa kabilang mundo o kung nasa man siya kasi nga may nagawa siya hindi mabuti. Tsaka I really feel kinda like bursting sa heart. Yun ang nasa sense ko. I feel na whomever this soul is, they fail the test of heaven. Kasi I feel here na nakatagpo siya ng mabubuting tao habang nabubuhay pa siya. So, I feel na kung sino man to guys. Actually, hindi to message about him or her. I'm sensing na your guides or your team angels wants you to know kung ano siya talaga. Kasi kung soul ang tatanungin natin about whomever this is definitely a soul that is somewhere not good. Okay? So, I feel here na pinakita nila para mag-i-aware yung mga tao anong mangyayari kapag ikaw ay masama. Anyway, so ito yung gusto ipaalam sa inyo ng Panginoon na itong taon na to, naging focus lang siya sa work all this person's life at saka wala siyang ginawa kundi mag-control at mag-manipulate ng mga tao. And yun nga, nang masyado siyang focus with regards sa career and I'm sensing with this authenticity here. Ibig sabihin lang nun, pinakita naman niya kung saan siya may pakialam. May pakialam lang siya sa pera and that's it. Siguro itong taon na to ay kahaman kasi hindi ko rin nasa sense dito na pinagkakalob niya yung kanyang blessings sa mahihirap. Kung sakali man pinagkalob lang niya, parang hanggang lang yun, pakitang tao lang. Hindi ko kasi na-feel dito yung care na vibe. Okay? So, kung sino man itong kaluluwa na to, yun nga, all that this person care about is money. At with this live and learn, I think na yung dapat niya talaga matutunan is iwasan niya yung masyadong kahaman sa pera or masyadong nag-isip sa pera to the point na wala na siyang pakialam sa paligid. Ngayon, this soul died because of sickness as you can see here at stress. Maybe with regards sa negosyo. Kasi yun nga, buong buhay niya, inintindi niya yung work. At gusto sana ng Panginoon na magbago siya habang nabubuhay siya. So, ito yung kanyang failed na ginawa. Okay, hindi siya yung nagkaroon ng panahon siguro sa mga loved ones niya kasi busy siya sa work or pwede rin na naging siya kahaman na to the point na baka nagnanakaw na yan or baka naman nanggigipit na siya. Basta may nagawa siyang mali dahil sa kanyang pagiging mahilig sa pera. Ngayon, may mga pinadala yung Diyos sa kanyang buhay na to guide this person na to actually look only at the career kasi may mission siya na dapat niyang gampanan and this is somebody who failed to do that, to be honest with you. Yung iba sa kanila, kaya sila hindi nasa magandang kondisyon with regards sa kanilang kaluluwa kasi maybe this is somebody na nakagawa ng masama habang nabubuhay sila. Yung iba sa kanila ay nag-curse. Yung iba sa kanila baka nang agaw ng jowa or pwedeng may ginawang deceitful with regards sa trabaho, pwedeng sa love life, okay? So, itong taon na to wala na siyang ginawa kundi isipin yung kanyang dream with regards sa money, luxury, and so on.
Kasi ayaw niya maging mahirap dito. So, I feel na kaya siya nagkaroon ng ganitong blessings with regards sa money because God is calling him or her to actually nurture or help the poor. Pero yung problema sa kanya, habang nabubuhay siya, hindi niya finocus yung sarili niya sa mga taong nangangailangan. So, kaya, sa ngayon, this soul is not in a good place, okay? So, this person, panay sabi ko ng person, this soul is stuck sa actually maling lugar or hindi magandang lugar. Kaya ganito yung energy, so hindi ko siya babasahin ng ganyan. Imagine nyo na lang na ganito yung nangyayari, na nakatangled siya. As you can see, parang siya nakakulong. At siguro pinaparusahan siya ng mga evil entities sa doon. Okay, hindi siya makaalis, iyak siya. So, hindi nasa magandang place yung kanya soul. Kaya nangyari dito sa reading mo, instead ng messages natin yung ma-receive natin, yung actually condition ng kanya soul. Kasi, may boundaries kasi. Kung meron man kayo reading na na-encounter about the souls, di ba, ng mga messages, yung mga mabubuti yan, yung mga nakaalis, or mga wala dito sa ganitong posisyon. Okay? Alam ko meron akong pile na na-sacrifice na nasa hindi rin sila magandang kondisyon, pero at least, nasasama natin kasi yung kanilang soul. Yung pinakaiba kasi neto, talagang, nasa closure, na hindi sila pwede makaalis, as you can see here. Kasi, yung isa sa pile, pwede sila makaalis kapag may nagdasal for them. Yun yung tendency, kaya rin natin sila na-sense. So, anyway, let's see what we have. At saka yung nandun sa number 1, which is the winter card, hindi nila deserve na nandun sila sa hindi unfortunate na lugar. I feel na heaviness talaga sa mata ng energy na to. Kung sino man yung natanong niyo sa akin. So, anyway, this soul really regrets on focusing too much sa balance with regards sa money. I'm also sensing anger energy, to be honest with you. So, you have this one. Ang kahaman tong taong na to na nabubuhay siya. At saka, I really sense a lot of anger energy. So, ibig sabihin lang nun, marami nagagalit sa kanya nung habang nabubuhay siya. Kasi siguro siya yung tao na greedy at saka mapagmaliit na rin na sa sense code, kaya manggagamit. So, you have the keys here. And we also got the present. Iba sa kanila, baka kasi naging gold digger sila habang nabubuhay sila dahil sa kanilang pagkagahaman. So, nung namatay sila, ganun pa rin yung kanilang energy. Hindi sila nagbagong buhay. Iniintindi lang nila is yung kanilang pera, negosyo, at kung ano. So, we have the heal. We also have this one. So, gusto sabihin ng Diyos sa inyo na mag-heal kayo kung ano nang ginawa niya. Huwag niyong hayaan yung traumatic experience with this person maka-apekto sa inyo, sa inyong growth. Okay? So, with this creative in either way, so, I'm not sure if you're aware, pero meron siyang creative blockage na nabubuhay siya. So, we got true story in either way. So, I'm sensing here as well na ito yung tao na malihim. Hindi niya sinabi yung totoo na nabubuhay siya. So, we have this one in either way. So, distorted yung soul na to. Nung nabubuhay pa siya, ganyan yung kanyang buhay, at kahaman siya talaga. At inintindi lang niya yung kanyang bahay. Siguro marami siyang bahay. Gawa siya ng gawa ng bahay. Wala na siyang ginawa kundi yun. So, yung mga tinayo niya, mawawala yan someday. Hindi yan something na stable. Kasi first of all, yung blessing na yan, pinagkaloob ng Diyos para sana mamigay siya sa mahihirap at hindi yung build siya ng build for him or herself. So ito yung na-failed niyang gawin. So sana matuto kayo in this reading na if ever you are blessed with money and everything, yung mission mo kasi sa mundong ito, magbigay kayo sa mahihirap. So sana hindi nyo ignore yung ganong mission nyo sa mundong ito. Para hindi rin ito mangyari sa inyong kaluluwa when time comes.
So anyway, let's see what else we have here. Really forgive the noise. Marami ng ingay na tayo naririnig. I'm not sure if you're aware about it, kung na-pick up ba ng aking microphone, but I just hope that you may understand. Another dimension. I'm sensing third-party situation. So, iba siguro sa kanila talaga ng agaw ng jowa. Okay? Pakay ng sitwasyon. So, take which resonates and leave what doesn't. So, itong kaluluwa na to is not in a good place as of this time kasi hindi siya naging mabuting tao. So, yung gusto lang nila ipaalam sa'yo is yung naging karma afterlife. Kasi, syempre, may generational curse din. At saka, madadamay din yung kanyang next lifetime kung bigyan siya ng chance na mabuhay muli. Ngayon, Goddess want you to know na iwasan nyo to. Iwasan nyo masyadong mag-focus sa work at hindi na magbigay sa kapwa para hindi ito mangyari sa inyong buhay. And then, I'm feeling with this one as well. Heavy karmic vibe talaga yung nasa sense ko na may nagawa siyang mali noon. So, I'm sensing here sa kanyang karma, guys, is mabubunyag yung kanyang mga nilihim about dun sa mga ginawa niya nung nabubuhay pa siya. At hindi lang yun, I feel na with regards sa family, magkakaroon ng generational curse yung family niya, mamalaas yun sa pera, lagi may problema. With regards sa relationship, kung sakaling matters neto, is yung may third party situation. Okay, kung may relationship yung kanyang mga kamag-anak, yung I feel na third generation niya, ang mangyari neto is, yun ang gagamitin lang siya sa pera. Hindi actually love yung connections. So, anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight. And God bless all of you.